Kung ano-ano nga lang ang pinagpipitas namin ni mama ngayong araw na pwedeng makain at pwedeng maulam. Namitas nga kami ng prutas na kamatsili at saka kardes na napakahitik sa bunga. Nanguha na rin pala kami ng bulaklak ng katuray na paborito naming ulamin lahat sa bahay. Kay Mito, langka na matamis at makapal yung laman niya. At saka nanguha din pala sila papa ng isda sa lake na tingin ko ay 2 araw na ulaman namin. Kapag wala kami sa bundok ng Tralala, andito kami lagi pumupunta sa Pag-asa. Andito kasi nakatira yung mga kamag-anakan namin sa side ni mama. Tag-araw na naman ngayon, kaya naman panahon na naman ngayon ng tagbunga ng mga prutas na kamatsili. Malapit lang dito sa bahay ng mga auntie ko at saka mga uncle ko, maraming nakatanim na mga puno na kamatsili. Sa lugar pala na to, dito ako pinanganak at dito rin ako lumaki hanggang nag-grade 4 ako. At nung mga bata pa kami, natatandaan ko kapag panahon na ng kamatsili ay lagi kami nanunungkit nito. Minsan naman kapag marami kami nakuha, kasi may panahon talaga na sobrang dami ng bunga ng kamatsili. Kapag ganon, kapag marami kami nakuha, binebenta namin sa talipapa. Hindi pa umuulan dito sa Pag-asa, kaya yung mga bunga ng kamatsili ay talaga magaganda pa. Pero kapag umulan na to, yung mga bunga ng kamatsili, mabilis siya magkaroon ng uod. Maraming mga nakatanim na puno ng kamatsili dito sa Pag-asa, pero hindi lahat ng mga puno na yun ay pwede mong sungkitan at pwede mong kainin. Yung mga bunga niya kasi ay iba-iba rin. Merong matamis, merong medyo matamis at merong mapakla. Ang mga bata pa kami, merong isang puno dito na sobrang dami niya kung magbunga at saka yung mga bunga niya talagang malalaki yung mga laman. Pero kahit na anong kapal ng bunga niya at anong ganda ay hindi naman namin makain dahil mapakla. Pero itong mga puno na sinusungkitan namin ngayon ay matamis yung mga bunga niya. Mas mapula yung itsura niya, mas matamis at mas masarap yung lasa. Kasama ko pala manungkit ngayon yung anak ko, si mama, at saka yung pinsan ko na taga dito nakatira. Wala pala kaming dalang lalagyanan, kaya naman ang pinaglagyan na lang namin ay yung damit ko. At nung medyo marami na ngayon nakuha namin, ay pumunta na kami dito sa bahay ng uncle ko. Pagkarating ko nga dito ay hinimay ko lang siya, tinanggal ko yung mga buto niya at pagkatapos nilagay ko dito sa mangkok at nilagyan ko ng suka. Pwede naman siya kainin na walang suka, kaya lang kasi ngayon gusto kong kumain na merong suka. Hindi ko alam kung gusto nyo rin ba to, pero ako kasi gusto ko to. Tsaka hindi rin naman palaging kumakain kami nito kasi may panahon lang talaga ang tagbunga ng kamatsili. Pagkatapos nga namin kumain ng kamatsili ay inaya naman ako ni mama na pumunta dun sa isa ko pang uncle na kung saan marami nakatanim na katuray, kay Mito at saka mga kardes. Pagkarating naman namin dito, meron kami nakita ng mga bayabas, kaya ayan, pinagkukuha na ng mga bata. Sinamahan nga kami dito ng auntie ko at saka ng uncle ko para mamitas ng kardes at pagkarating nga namin dito, nakita ko na ang dami palang magbunga talaga ng kardes. Kardes pala ang tawag namin dito sa Ilocano at sa Tagalog naman ay kadyos. Talagang natutuwa ako nung nakita ko itong mga puno ng kardes kasi ang dami niya talagang bunga. Wala kasi kaming ganito sa bundok ng Tralala. Sabi ko nga kay mama, maghingi na rin kami ng buto para meron kaming maitanim na ganito sa taas ng bundok. Sa isang puno pa lang kasi talaga namang sulit na. Marami ka ng pang-ulam, meron ka pang pambenta. Hindi ko lang alam kung mabubuhay to sa taas ng bundok kasi sabi ni mama na mamatay rin daw to kapag natutuyot. Halos kalahati nga ng fishnet yung mga nakuha namin, merong mga mura at meron ding magulang. At pagkatapos nga nito ay nanguha naman kami ng kay Mito. Marami din pala mga puno ng kay Mito na nakatanim dito sa paligid ng uncle ko, pero iilan lang yung puno na pwedeng akyatin. Matataas na kasi yung ibang puno kaya nakakatakot ng akyatin at kung susungkitin man, kailangan ng mahabang panungkit. Bumakbak na nga rin kaagad ng kain dito ng kay Mito yung anak ko. Sabi ko nga sa kanya dito, huwag siyang kumain ng masyadong marami dahil baka mahirapan siyang magdumi. Nabitin pala kami dun sa katuray na sinungkit ko noong nakaraan linggo, kaya naman manunungkit ulit kami ngayon ni mama. 2 puno ng katuray ang nakatanim malapit lang dito sa bahay ng uncle ko. Etong isang puno mataas kaya sinusungkit namin at eto namang isang puno ay mababa lang at kaya naming abutin yung mga bulaklak niya. Nakabuka man o hindi pa ay pinagkukuha na namin lahat ni mama maliban na doon sa mga bulaklak na matagal na. Eto palang bulaklak ng katuray ay meron 3 klase dito sa amin. Merong puti, merong pink at merong light pink ang kulay. Pero sa 3 yon, etong puti pa lang ang natitikman ko. Pagkatapos namin magbitas dyan ng bulaklak ng katuray, inaya kami dito ng auntie ko na kumain muna ng papaya. Pagkatapos naman namin kumain dyan ng papaya ay umuwi na kami at bumalik na ulit kami dito sa pinagkainan namin kanina ng kamatsili at pagkarating nga namin dito ay sakto naman tapos nila sa paghuli ng mga isda. Ang dami nga nang nahuli nila ngayon kaya naman marami rin yung naging kabahagi namin at sa tingin ko nga itong mga naging kabahagi ni Papa ay magiging ulaman namin ng 2 araw o higit pa. Dito na rin pala kami ngayon kakain ng tanghalian at nag-ihaw lang pala kami dyan ng 2 piraso na malaking tilapia at ang sausawan pala namin dito ay yung bagoong na maraming kalamansi. Bukod sa inihaw na tilapia, meron din pala kaming ulam pa dito na barawbaw na binagoongan na may sahog din na inihaw na tilapia. Pagkatapos naman namin kumain dito ng tanghalian, ay nagbitak naman kami dito ng isang hinog na langka. Mas magaganda yung mga laman ng langka nila dito kumpara dun sa bundok. Doon kasi sa amin natuyot na yung mga langka, kaya yung mga laman niya ay maninipis pero matatamis rin naman. Hindi pala ako masyado kumain dyan na maraming langka kasi kapag napasobrahan ako dito, sinisikmura ako. Pagkatapos pala namin kumain dyan ng langka, ay nagtambay lang kami dito saglit sa bahay ng uncle ko at pagkatapos mga bandang 3:00 ay umuwi na rin kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!